Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nandito ngayon sa kung saan ka man pong part ng daigdig nandoon ngayon. Isang magandang buhay po para sa iyo. No? My name is Lester Cruz and I will be your host and speaker for today, for tonight, or depende nga kung saan ka po nandoon. So kaya ganyan po yung aking pagbati kasi ito pong pag-uusapan natin na negosyo ay ito po ay online, no? Online entrepreneurship or online business po ito. So pag sinabing online, ibig sabihin kahit saan ka po nandoon. Okay? Magagawa mo po itong business na to. So sa mga nandito po na baka yung iba nakasama ko na doon sa aking previous company. So kaya at nandito ka ngayon dahil gusto mong malaman, 'di ba? Parang naku-curious ka kung bakit ako lumipat dito sa company na to, 'di ba? So ayan, mamaya papaliwanag, mapakita ko po sa inyo, makikita ninyo yung reason, yung mga reasons kung bakit ako lumipat dito. Doon naman sa mga first time lang na mapakinggan po ako, no? My name is Lester Cruz po. Again, my name is Lester Cruz. I've been doing online entrepreneurship for the past 10 years po ng buhay ko. And yun nga, yung mga nakakilala po sa akin, alam nila na talagang naging maganda po ang buhay ko, no? Doing this business, yung ganitong industriya, no? So, nakabili ng property, nakabili ng mga sasakyan, napag-aral ko sa magandang school yung mga anak ko. Kumbaga yung mga inasam-asam ko po sa buhay dati na hindi ko makuha, with this industry, with this kind of business, nakuha ko po lahat yan. Okay? And up until now, doon sa aking previous company, 6 digits per month pa rin po kinikita ko doon. Nag-300,000, 200,000, 400,000 per month, ganun po ang kinikita ko doon. And yet, nandito po ako ngayon sa harapan ninyo nagsasalita para i-explain, no, itong bagong company, okay, na pinasukan ko. So iniwan ko na po yung previous company kasi hindi pwedeng sabay yan. Kaya eto, dito na ako focus and sobrang excited ako na ipakita sa inyo na mga first timers. Likewise, excited din ako na ipakita doon sa mga dati na, 'di ba, na nakasama ko sa previous company ko or even yung mga nandito na galing sa ibang companies din, 'di ba, na gustong tignan ano bang meron dito sa company na to na mamaya ipapakilala ko po sa inyo. So bago tayo mag-start, gusto ko lang pong i-remind, no, yung mga gumagamit po ng cellphone, 'di ba? Yung mga naka-cellphone po sa pag-attend dito sa Zoom meeting na to or yung mga nanonood nitong presentation ko na to, reminder lang, paki-rotate po ninyo into landscape orientation yung inyong cellphone para po malaki yung screen. Okay? Kasi kung mapapansin niyo pag nakapatayo ang cellphone, napakaliit, mahirap makita, mahirap mabasa. Okay? So para mas makita nyo lahat ng detalyeng papakita ko mamaya, paki-rotate nyo po into landscape orientation yung inyong cellphone. Okay? So, ayan. So, dahil alam kong precious yung mga oras po ninyo, hindi ko na paligoy-liguyin, let me formally start by sharing my screen po. Ayun. Yan, no? Okay, sandali lang po ayusin ko lang. Ayan. So, to all of you, welcome to Asenra International Forum. Okay, so ang pangalan po ng company ay Asenra International. So may meaning po yan pinag-isipan po yan ng mga owners kung bakit yan ang pangalan. Una, yung Asenra po stands for Ascend to the New Era. Okay, so kasi gusto nila ang mangyari itong industry po na ginagalawan natin itong MLM industry ay magkaroon ng bagong era na, no? No more hyping, hindi na tayo masyado sa mga ganyan, di ba? At talagang dito complete transformation yung mangyayari, hindi lang yung basta kikita ka ng pera, no? Talagang matatransform ka talaga spiritually, emotionally, lahat-lahat. Okay? So yan, tapos kaya may international kasi pagka pinaikli mo yan, Asenra at International, AI po yan. Agree? Di ba? AI po yan. And right now, alam nyo naman, ang trend talaga ngayon ay AI. So, kumbaga, pangalan pa lang po ng company, pinag-isipan mabuti para tayo agad yung umangat, di ba? Sa popularity, di ba? Kaya Asenra International. Now, ang tanong, gusto mo bang umasenso? Taas kami gustong umasenso. Siyempre naman, wala naman magsasabi po sa akin ng wala naman siguro magsasabi ng ayoko umasenso. Hindi, ayoko yan, kayo na lang. Wala naman ganun. Lahat naman gusto umasenso. Kaya lang, yun nga, maraming tao kasi, ang pagkakaintindi lang pag sinabing umaasenso ay dumadami pera.
Well, in a way, tama naman yun, no? Pagka dumadami na ang pera mo, di ba? Nagkakaroon ka na ng savings sa bangko, maasenso ka na. Pero dito sa Ascendra, ang maganda po dito, hindi lang pag-asenso sa pera ang ano mo dito, magigain mo dito. Okay? So, sabi ko nga, complete transformation po ang mangyayari. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng mga bagong knowledge, okay? Magkakaroon ka ng mga bagong skills, magkakaroon ka ng mga bagong experiences, okay? Tapos matututo kang magkaroon ng impact kasi magiging leader ka, 'di ba? Tapos spiritually, magiging ano ka rin, magiging healthy ka, magiging more connected ka kay God. Okay, I know magkakaiba tayo ng religion pero isa lang naman ang God, 'di ba? Isa lang naman ang Diyos. So 'yan, tapos syempre, yung career mo, 'di ba? Sa career mo dito sa MLM or kung sa ibang field man 'yan, 'di ba? Pwedeng dito mo matutunan yung mga bagay-bagay kung paano ka palalo uunlad sa career mo. Tapos 'yan, syempre time freedom, 'di ba? Kasi oo nga, marami kang halimbawa, malaki kinikita mo ngayon sa kung saan man ano man ginagawa mo ngayon, kaya lang wala ka namang time freedom, bali wala din. So dito pwedeng parehas, di ba? Financially and financial freedom and time freedom. Okay, so syempre hindi rin mawawala, kailangan dito magiging healthy ka rin. Okay, kasi part ng negosyo po is yung mga vitality products. Tapos ito yung pinakagustong mangyari ng mga owners ng Ascendra, ito pong magkaroon po tayo ng inner peace. Okay, kasi marami diyan na yung iba galing sa ibang companies, katulad ko, galing ako sa ibang company din, na kumikita nga, kaya lang parang laging may pressure, 'di ba? Parang hindi payapa yung isip, 'di ba? So dito, pati yan, okay? Makukuha mo dito yung inner peace na yan, okay? So ang tanong, paano ba gusto mo bang umasenso mag-isa o gusto mong umasenso may kapartner? Well, ito po yan eh. Sa ayaw nyo man or gusto, no, wala talagang umaasenso po mag-isa. No? Even yung mga pinakamayayaman, no, sa Pilipinas or even sa buong mundo po, yung mga pinakamayayaman po, may kasama po talaga sila. May mga naging kasama sila sa company, sa korporasyon, 'di ba? So dito sa Ascendra, yung Ascendra ngayon ang magiging partner mo sa pag-asenso. Ayan. Okay, kasi nga 'di ba ascend, 'di ba? Ascend, paangat, pag-asenso 'yan. Okay? So 'yan. Sino ba mga owners ng Ascendra? So pakilala ko po sa inyo isa-isa. Yung mga pillars, yung mga founders. Okay? So umpisahan po natin kay Sir Miko Imson. Okay, si Sir Miko Imson po ay isang, yan, may nalagay dito, tagline niya, pagsisikap at prinsipyo. No? Si Sir Miko Imson po ay 12 years na sa industriya, no? Sa industry. So ano siya, 31 years old pa lang siya ngayon. So meaning kung 12 years na, 19 pa lang ginagawa niya na po ito. So isa po siya sa nagpalaki ng kumbaga ng grupo nung previous company niya, napalaki niya po sa even sa mga African countries like Nigeria, 'di ba, Rwanda, napalaki po niya. Talagang na-master po niya yan. Sumunod naman dyan, malasakit at paninindigan, ito pong si Ma'am Francesca Pugen, siya naman po yung Chief Financial Officer. Okay, kasi hindi naman pwedeng magaling na leader lang. Kahit ba magaling mag-build, magaling na builder, paano kung ito kasi negosyo na to eh. Talagang company na to. So kailangan ng magaling sa pagpapatakbo ng negosyo, 'di ba? Kaya meron pong Chief Financial Officer. So siya po yung nag-handle ng mga finances ng Ascendra. Okay? So ito matindi. One of the reasons kung bakit ako nag-decide pumasok po dito sa Ascendra kasi even nandun pa ako dun sa dati kong company, talagang ina-idolize ko na po itong si Diskarte at Lakas ng Loob. Walang iba, ang classmate ng bayan, si Sir Joseph Lim. Okay, idol ko po siya, matagal ko na siyang hinahangaan, pinapanood ko yung mga trainings niya, mga videos niya, kahit ibang company ako, no? Siya po yung Chief Strategy Officer ng Ascendra. Kaya ko siya hinahangaan kasi yung pakikipagkapwa-tao niya, yung pakikitungo niya, pakikisama niya sa mga kasama niya doon sa dati niyang company din. And of course, syempre yung resulta niya. No? Kasi doon sa previous company po niya, kumita po siya doon ng more than 600 million. Ganun katindi po yan. So, syempre, saan kanino ka ba makikinig? Sa may pera o sa wala? Syempre, doon sa meron. Okay? Kasi most likely, siya yung makakatulong sa'yo, di ba? So, siya po, si Sir Joseph Lin. And last but not the least, talino at integridad. Okay? Ang ating Chief Executive Officer na si Sir Jurgen Gonzalez. Ayan, siya po yung CEO and President ng Ascendra International. Si Sir Joseph Lin po, siya po ay 24 years na sa industriya. Sobrang tagal na, no? Ito namang si Sir Jurgen Gonzalez, siya naman po more than 3 decades. 3 dekada na po mahigit sa industry.
So, kumbaga ito kompletos recados talaga. Okay? Itong mga taong ito po, nasa kanila po talaga yung experience, yung kumbaga yung skills, kung paano makapag-build, paano makapagpalaki ng grupo, kung paano makapagpalaki ng income. So, yan. Kaya ako, panatagan loob ko kahit malaki pa kinikita ko dun sa previous company, pinagpalit ko po yun, mas pinili ko po dito kasi nga dahil sa mga owners din. Dahil ano ko alam ko na hindi ako mapapabayaan po dito and even yung mga tao na maisasama ko po dito sa Asenra. Okay? So, yan. So, yan. Ano ba ang vision ng Asenra no? Dito sa Asenra, magtutulungan tayo sa ating improvement, independence and innovation. Okay? So, ang Asenra po, hindi na siya basta-basta lang yung traditional na mga companies, 'di ba, na more on ano lang, kung anong products ilalabas, 'di ba? Yung mga puro ganun lang, 'di ba? Mga bonus promo. Dito po hindi. Dito po technology na ang nagdadala po dito sa Asenra, kaya nga AI, di ba? Kasi AI powered po ang Asenra. May sarili po siyang AI infrastructure within the portal. Di ba? Magkakaroon ka sarili mong portal. Within your portal, meron po silang tinatawag na AI or parang AI companion. Parang may sarili kang chat GPT sa loob ng portal mo na kung saan pwede mong turuan, ay pwede mong utusan, or pwede kang magtanong, or pwede kang magpagawa ng yung mismong mga picture gusto mong ipopost mo, pwede mong ipagawa doon. Ganun katindi yung Asenra. So, libre na po yun. Yung tool na yun, libre na yun once na naging part ka ng Asenra. Okay? So, ayan. Ano bang gustong mangyari ng Asenra? Di ba? Be the MVP of your life. Kasi po, dito sa Asenra, di ba, ang mga makukuha mo, hindi lang yung basta kikita ka ng pera eh. Unang-una, yung M stands for mastery. So, meaning, hindi ka dito basta lang tuturuan paano magbenta, paano paano kumausap ng tao, hindi ganoon. Paano ng customers, mag-assist ng customers dito. Talagang from the ground up, 'di ba? Kung beginner ka or luma ka na pero gusto mo ulit, gusto mong panibagong development sa sarili mo, so dito lahat 'yan sa mastery. Okay? Kasi libre po lahat ng mga trainings. Ang maganda po dito, course-based po yung training. Within your portal itself, meron tinatawag na learning hub na kung saan meron doon step by step para ka nag-college ulit, para ka nag-aaral na naman sa eskwelahan. Step by step kung paano ka unti-unti mai-improve at paano ka kikita ng malaki dito sa Asenfa. Pangalawa, yung B stands for vitality kasi sabihin natin kumikita ka ng maganda, kumikita ka ng malaki, paano kung di ka naman healthy? Ano ba mangyayari pag di ka healthy? Ubos din lahat ng pera mo. Totoo po yan. Kasi ako ranas na ranas ko yan dahil yung mga relatives ko, no, yung mga mahal ko sa buhay, yung tatay ko, kapatid kong dalawa, so ako lahat yung umano doon sa mga pinagdaanan po nila noong nabubuhay pa sila. So yun, medyo sad story yun, no? Pero yun, dalawang kapatid na po nalaga sa akin kahit ako yung panganay. So bakit? Kasi nga may kinalaman po sa health. No? Hindi ko na lang masyadong idedetalye. Pangatlo, yung P stands for protection. Okay? Yung protection naman, yan naman yung bukod sa kumikita ka, tapos healthy ka na din, pangatlo, poproteksyonan pa kung ano yung pinaghirapan mo. Yung pinaghirapan mong kitain, pinaghirapan mong ipunin, mapoproteksyonan yan. Dahil meron po dito sa Asenra nung protection na yan. Mamaya makikita po ninyo. Okay, so to start dito sa Asenra International, to start your journey, there are 5 packages that you can choose from. Okay, una dyan, merong associate, sumunod, builder, consultant, director, and executive. Okay po? So ngayon, itong mga nakikita mo po ng mga partner-partner na yan, hindi mo na yan pwedeng bilhin or hindi mo na pwedeng ikapital yan. Hanggang dito ka lang sa executive. To go to this level, itong mga kasunod, na yan, libre na yan, promotion na yan. Promotion na tawag. So para makarating ka dito, kailangan yung performance mo maganda para makatawid ka dito sa mga partner-partner. So ano bang meron dyan mga partner-partner na yan? Dito po kasi, pagka naging enterprise partner ka na, ito yung wala sa previous company pinanggalingan ko. Pag naging enterprise partner ka na kasi, tutulungan ka na ng Asenra para i-register sa SEC yung sarili mong team. Yung magiging team mo dito pag nakapag-build ka ng grupo, di ba? Tapos, pag naging brand partner ka na, pwede ka na mag-suggest kay Asenra ng sarili mong product idea. Ang tindi, no? Product idea. Bakit? Kasi pag nagustuhan ni Asenra, yung product idea mo, sila ang gagastos ng millions
Okay, para maumpisahan yan, yung product idea na pinopose mo, sila magpapa-manufacture niyan sa partner manufacturer. Okay? Tapos, yung product na yan, exclusive sa team mo, ibibenta ng company at hati mo na si Ascendra dun sa kita. So, profit sharing na yan. Ganon katindi. Hindi ka na basta distributor lang na nakiki-discount ka lang sa product. Ikaw na ay, kumbaga, para ka ng medyo shareholder ka na ng Ascendra. Yun yung maganda po dito. Talagang aangat talaga yung karir mo. Kasi din sa mga ibang kumpanya, even sa pinanggalingan kong company, parang hanggang doon ka lang sa distributor level. Ganon lang nangyayari. So dito, yung karir mo aangat. Kasi magiging may-ari ka na ng company. Kasi pagka na-register mo sa SEC yung team mo, sarili mo na yun, kumpanya mo na po yun eh. Okay? Pag naging legacy partner ka na, yung product na pinapos mo sa Ascendra na nung una binibenta lang within your team, magiging pangbuong kumpanya na. Kahit hindi mo ka-team, pwedeng bumili ng products na yon at sa bawat benta may profit sharing ka kay Ascendra. Ibang klase po ang mararating mo talaga dito. Okay? So ano bang mga meron dito sa sa Vitality, 'di ba? Kasi kanina may sabi ko mastery, 'di ba? Yan yung mga trainings. Dito naman sa Vitality, ito na yung sa health, 'di ba? Kasi bakit ba laging merong health? Kasi you may be wondering, bakit ba sa mga companies na binubuksan laging may mga health products? Kasi po, second to the food business, ang kasunod po healthcare industry na eh. Number one, syempre, food business. And soon, ang Ascendra po magkakaroon din ng food business para lang malaman ninyo ngayon pa lang. No? So, second to food business, healthcare industry na po. Okay? Ang healthcare po, multi-billion dollar industry po yan. Sa totoo lang. Malaking negosyo po ang healthcare. Pansinin po ninyo, pag na-hospital ka, sobrang laki ng gastos. Bawat konting kilos mo, konting check-up lang, konting kumbaga, pag ganon-ganon lang ng stethoscope ng doktor, malaki bayad. Kasi negosyo po ang healthcare. So, kaya naman, itong Ascendra, meron din ganito. Kasi, malaki po kitaan sa ganito eh. Sa health products eh. Kasi ang tao po, recently, lately, nagiging conscious na sila when it comes to their health. Ako, including me. Ako po, sobrang ko talaga sa health ko. Ano po ako, nagpa-fasting po ako. Kaya nakita niyo naman, physically fit ako. 'Di ba? Kasi talagang medyo iniingatan ko 'yung sarili ko. Maraming tao po ganyan na rin. At umiinom din po ako ng mga supplements. Okay? Kasi pinanggalingan ko pong company, may supplements din 'yun eh. Okay po. So dito, kaya natuwa ako kasi nga, ayan, ako, lalaklakin ko na naman 'yan. Okay? So syempre, you may be wondering din na naman na bakit may barley na naman ang dami ng barley sa market. So that's exactly the point. Marami kasing companies na may barley din. Bakit? Kasi nga, ang barley po, sobrang in demand na po kasi. Hindi lang sa Pilipinas, even abroad. So, syempre, para masabayan natin yung demand, di ba? Makapakinabang din tayo sa popularity ng barley. Naglabas din po si Ascendra ng barley. Okay, pero syempre, may mga unique characteristics ang barley ng Ascendra. So, ito po, yung pinanggalingan ko kasing company, yung barley nila doon, 3.2 grams lang yung isang sachet. Tapos, yung isang sachet na 3.2 grams, may hinalo pa doon na stevia. Healthy, naman yung stevia ingredient kasi yun eh, natural sweetener po yun. Kaya lang, ang nangyari, 3.2 grams mo, hindi pure barley yung laman kasi may stevia pang nilagay. So ito pong best barley po, isang sachet, 3.5 grams po siya ng 100% pure barley. Hindi ko pala na yung sample nasa baba. 3.5 grams po siya. So mas panalo ka, mas sulit yung binayaran mo. 'Di ba? Kasi mas marami yung laman at pure barley lang talaga siya. Okay? Ngayon, ito namang barley fusion, ito po ang pinakauna na barley sa Pilipinas na bukod sa may collagen, meron pa siyang hydrolyzed glutathione. Kasi yung company pinanggalingan ko, may barley din sila pero collagen lang ang laman, walang glutathione. Ito, may glutathione po siya. So, formulated siya in Korea. So, antioxidant rich drink po ito. Okay? Tapos, yung barley po na ginamit dito, yung barley kasi grass po yan eh, damo po yan. Yung barley grass po na ginamit dito, sa Australia pa po hinarvest. Kasi Australia po is one of the best na sources po ng barley grass. Okay? Tapos, ang flagship product po ng Ascendra, ito pong Omega Life. Nung una po, medyo hindi ko alam to kasi yung previous company ko po, walang ganito na product. So, ni-research ko siya. Omega Life po is a type of fish oil supplement. Okay? So, marami pong fish oil sa market, pero yung ibang fish oil po, hindi natin alam anong isda yung ginamit. So, ito pong Omega Life, fish oil po siya na ang ginamit po ay salmon.
Okay, yung salmon po na yan, doon pa hinarvest sa Norway. So Norwegian salmon po. Bakit sa Norway? Norway po kasi ay isa sa pinakamalinis po na body of water o dagat, no, sa mundo. No, walang pollution, walang toxin. So syempre, yung mga quality ng salmon doon talaga magaganda. Okay? So tapos, ang maganda po dito, compared sa ibang fish oil na supplement, no, meron po siyang tinatawag na Optigel DR, Delayed Release Soft Gels. Kasi yung ibang fish oil po, ang nangyari, pag inom mo, pag take mo, pagdating sa stomach pa lang, na ano na agad na na-digest na. So nangyayari, pag sa stomach siya na-digest, minimal lang yung absorption mo ng nutrients. Tapos, ang nangyayari pa, umaamoy pa sa bunganga. Kasi fish oil po, isda po yan eh. Literal po na isda yan, so medyo malansa po amoy niyan, di ba? So ito pong Omega Life, made in Italy po ito. Kasi sa Italy po, nandun yung kapartner na manufacturer, yung Catalent. No? Yung Catalent po, multi-billion dollar company po yan na gumagawa ng mga drugs, mga supplements, no? Sila po yung merong technology nitong delayed release na soft gel. Ang nangyayari po dyan, pag tinake mo siya, pagdating sa stomach, hindi pa siya madadigest. Makakarating po muna siya sa iyong small intestine. Doon pa lang siya madadigest. So pag sa small intestine po, 100% yung absorption rate, tapos hindi umaamoy sa bunganga. Ganun po kaganda yan. Ano ba mga benefits ng Omega Life? So ito po, lahat ng maisip mo na Omega nandito kasi iba, Omega 3 lang hanggang 5. Ito po, merong Omega 3, 5, 6, 7, 9, and 11. Tapos meron siyang EPA, DHA, DPA. Ano ba yung mga yan? So yan po ay nakaka-support sa heart health, di ba? Sa brain, sa joints, and sa immunity. And ano rin to, good for ano rin to, improve sleep. Di ba? Yung mga parang hirap makatulog ng mahimbing, ng dire-diretso. Nakakatulong po ito. Tapos yun, meron din siyang antioxidant. Yung antioxidant, yan po yung para hindi ka agad e-edad yung itsura mo, di ba? Di ka agad masyadong magkaka-wrinkles. Yun yung maganda po sa antioxidant. Tapos yun, yung mga may arthritis, yun, yung kagaya nung sa tatay ko. Tatay ko po, ang kinamatay po noon, 2013, 56 pa lang po siya noon, na-stroke siya. So ang nangyari po, high blood kasi. Lahi po namin high blood. Ang nangyari po noon, after 3 days, na-comatose siya after 3 days, ayun, sadly, he passed away. So bakit? Kasi nga, baka po yung blood circulation niya. Di ba? Kasi hindi naman porket nagme-maintenance drug siya, okay na yun. Kasi ang problema sa maintenance drugs, yung mga synthetic drugs, ang sinusolusyonan lang yung symptom. Yung main cause, hindi naaayos. So ito po, di ba, ba't mo hihintayin na darating ka doon sa tinatawag na maintenance? Dapat habang maaga, i-prevent mo. Ika nga, prevention is better than cure, di ba? So kaya ako po, up until now, wala po akong maintenance kahit lahi po namin high blood. Siyempre, kasi nga, madalas na talaga akong umiinom ng mga supplements din po kasi na doon sa previous company na pinanggalingan ko po. Okay, so yan, may Vitality po. Tapos ito, ang Asenra po, technically, pioneering company po, kaka-launching pa lang. Okay, kaya medyo konti pa yung products. Pero nung grand launching, nag-launch pa ng additional product, nagkaroon na rin po nung tinatawag na, ito, pakita ko po sa inyo actual. Dali po. Maganda kasi, ano eh. Yan. Ito po yung bagong launch. Wala pa po sa slide ko kasi nga bago lang. Ayan. So, meron na rin po sabon. Bakit may sabon? Eh, dami ng sabon sa market. Exactly. Yun ang reason. Kasi nga, in demand din ng sabon eh. Wala naman yata akong kilalang taong di nagsasabon po. So, kaya may sabon po kasi lahat ng tao gumagamit ng sabon. Pero syempre ito, premium po itong soap na to. No, ano to, hindi to basta-basta. Ano to, made with ano to, fine ingredients. Ayan, no, may olive and walnut. Tapos meron siyang hydrating scrub para yung mga dead skin cells mo mabakbak. Okay, tapos, 'di ba sabi ko sa inyo, AI powered po itong Asenra. So meaning, meron silang data analytics. Kumbaga, ina-analyze kung ano yung nangyayari within the company. So based on the data, nakita nila na 75% ng mga distributors ng Asenra ay mga babae. Mas marami yung babae kaysa lalaki. So ang ginawa nila, nagka-idea sila, why not maglabas tayo ng product na dedicated for women. So ito po yung Asenra In Your Harmony. Ayan, na ano to, inaayos po niya yung mga hormonal imbalances ng mga kababaihan kasi pagka may imbalance kasi sa hormones ng babae, diyan na lumalabas yung kung ano-anong sakit, like PCOS,
dysmenorrhea, ovarian cancer, cervical cancer, 'di ba? Na nung araw di naman uso yung mga ganyang sakit. So ngayon, ito yung makakasolve niyan. Okay? So ayan, balik tayo dun sa aking ano. Yan. So sa products po, meron tayong products na in demand na kumbaga kilala na sa market. Meron din naman tayong unique products. Okay? So ayan. So pag naging part ka ng Ascendra po, ang mangyayari syempre, meron kang profit margin sa bawat mga products. So for example, itong Omega Life, ang SRP po niya ay 3,200. Pag ikaw po ang bibili, 1,600 na lang. So 50% yung ano mo, yung na-less mo. So imagine mo na lang, oh, kunwari, meron kang 10 na suki na Omega Life. Suki po meaning talagang every month bumibili siya. So imagine magkano yung kita mo dyan sa 10, di may 16,000 ka monthly. 10 pa lang pinag-uusapan po natin. Ano yun? Conservative pa yun. Bakit? Kasi nga marami ng tao ngayon masyado ng conscious sa healthy. So meaning, hindi lang 10 yung pwedeng mabenta mo niyan. 'Di ba? Baka dumating yan, dumating panahon nakakasikwenta ka na isang buwan na box ng Omega Life. O may barley pa. O sa barley ganun, sa barley naman 150 ang SRP pero pag ikaw bibili 600 na lang. So 550 tubo mo. 'Di ba? So yun yung po dito, yung kitaan po sa retailing pa lang po 'yan, no? So ngayon, maganda po, aside sa vitality, ito na yung protection. So meron pong Ascendra Protect. So ano ba yung protection na tinutukoy dito? Ito po ay insurance. Okay, alam nyo, dun sa pinanggalingan kong company, wala pong ganito. And yet, kumita ako ng malaki po doon, di ba? What more ngayon na meron pang ganito? Kasi, syempre, ang tao, bukod sa mga customers, no, gusto nilang maging healthy, syempre, gusto rin nilang maging, sila, kumbaga may peace of mind sila. Di ba? Ano man mangyari, di ba? Protektado yung nila, yung savings, di ba? Lalo pagka ang tao breadwinner. Pag breadwinner, syempre gusto niyan ano man mangyari sa kanya, hindi basta magiging kawawa yung maiiwan niyang pamilya niya, di ba po? So ito, meron pong tinatawag na basic AI or basic accident insurance, 3,500 lang po yan. Pero tignan niyo yung yung benefits. So 1 year coverage po yan. So sa accidental death, may 750,000 na makukuha yung beneficiaries. Siyempre, malamang yung family mo. Meron ding accidental permanent disability. Yung sabihin natin na hindi ka namatay pero yun nga medyo naging disabled ka na, 750k yan. Grabe pong benefit yan. For only 3,500 lang po 750k po. Hindi mo basta-basta maaano yan, di ba? Marami diyan na aksidente eh. Hindi na makapagtrabaho dahil disabled na. Eh, yung problema, wala pang ipon. O ito, kahit pa paano, may 750k para panimula. Di ba? Tapos meron ding yan, pag na-aksidente sa motor, usong-uso po yan. O 250k po yung yung benefit. O kung sakali naman, yung iba kasi, akala sa insurance, kailangan mamatay lang sila para mapakinabangan. Hindi po. Ito, yung disability, hindi naman kailangan mamatay ka po. Maano mo siya magagamit mo siya O ngayon, kung hindi ka naman na-disabled, kaya lang, medyo yung injury mo, medyo malaki na kaso sa ospital, o meron pong medical reimbursement, 50,000 pesos. So, sobrang sulit na sulit, di ba to? So, meron ding accidental burial expense, ayan, 25,000. Unprovoked murder and assault, nangyayari po yan. Alam mo, naglalakad ka lang, hinold up ka, tapos bigla ka sinaksak. Alam mo, na-hold up ka na, sinaksak ka pa. Diba? Namatay ka. O, may 125,000 yung beneficiary mo. Ito malupit, ito maganda. O, kunwari, medyo minor lang yung naging mo. So, nakinabang ka na dun sa reimbursement, kaso hindi ka pa makapasok ng trabaho. Merong 10 araw, babayaran ka ng 500 pesos. So, magkano yun in total? 5,000. O, diba? So, sobrang panalong-panalo talaga. At saan ka nakakita? 3,500 lang yung presyo ng insurance, pero merong 24/7 teleconsultation. So meaning may hotline. Okay, may customer service na talagang anytime pag tumawag ka, may mag-a-assist. Ganun po yan. So maganda po rito, tingnan mo po pag naging part ka ng Ascendra, depende dun sa pipiliin mong package, pwedeng libre na lang yung insurance mo kasi may package po na may kasama na insurance. O, na libre na insurance, may negosyo ka na, insured ka pa. Okay, ngayon, kung sakali naman na talagang kakaririn mo yung pagiging parang financial advisor ka na, FA ka na, di ba? Kasi may mga insurance kang dala-dala. Di ba? Gusto mong karirin to, maganda dyan, pagkadabili mo ng basic AI, 2,500 lang.
So pag binenta mo siya ng 3,500, may 1,000 ka na nakinita doon. Outright, di ba? Outright na income mo yun, 1,000. Oh, maganda po dito, halimbawa, meron kang 50 katao na nabentahan mo ng basic AI. 1 year po yung coverage nito. So meaning, before 1 year, i-remind na sila ng ng company, di ba? Na malapit na ma-expire yung insurance mo, pwede ka na mag-renew for the next year. So malapit nito, kahit hindi mo na alam yun, hindi mo na alam yung nangyayari na nagre-renew ba yung 50 kataong na bentahan mo ng insurance, hindi mo na alam. Pero as long as nagre-renew sila, may kita ka pa rin. Ganun po kaganda to. Ang tindi, di ba? May kita ka pa din. So ngayon, paano yan? Basic AI pa lang yan, may premium AI pa. Mas malaki kita mo dito kasi ito, pag binili mo, 3,300 lang. So magkano na kita mo yan? Mas malaki na. 1,700 na ang kita mo pag binenta mo ng 5,000. Tapos, nagkaroon na rin po, bagong launch, nagkaroon na rin po ng HMO or health card. Meron na rin po. Kasi marami rin po naghahanap niyan, yung health insurance naman. Yung tipong pagka nagkaroon ng virus, ng bacteria, di ba? Na, kasi magastos sa ospital yung mga ibang sakit ngayon eh. So marami naghahanap ng health card. So meron din po tayo dito. Magkakaroon din po ng pet insurance. Kasi in demand na pala ngayon ang pet insurance. Even mga pets pala, pinapa-insure na ngayon. Okay? So magkakaroon din ng pet insurance. Tapos magkakaroon din po ng car insurance. And who knows, soon baka magkaroon na rin ng life insurance. Yung medyo mas mataas na level na po kasi yung life eh. Yung parang mga Sun Life, Pro Life, di ba? Inaayos po nila yan. Malamang magkakaroon din po niyan. Okay? So dito kompleto, di ba? May vitality na, may protection pa. Okay? So, moving forward po, ito po yung mga enrollment packages na pwede mong ma-avail. Yung sinabi ko kanina, associate, builder, consultant, director, tsaka executive. Ako po, palibasa, full-time po ako sa ganito, sa online business, di ba? Sa ganitong industriya, full-time po ako, 10 years ko na to, almost 10 years ko na po ginagawa to. Kaya naman, nung nag-transition ako papunta dito sa Ascentra, talagang todohan agad. Ang kinuha ko po, executive. Ito po ang kinuha ko. Okay, kasi syempre gusto ko, ano po kasi to may pagkakaiba-iba po ito sa income potential. Kasi walang pinagkaiba sa ano yan. Ano bang mas malaki po kita? Karinderya o malaking restaurant? Of course, karinderya ay yung yung malaking restaurant. Bakit? Kasi yung malaking restaurant, mas maraming table, mas maraming upuan. Mas maraming makakain. At malamang mas mahal din yung mga food mga food products, di ba? Kaya lang, yung mas malaking restaurant, mas malaki ang kapital nun. Kung yung karinderya, pwede kang makaumpisa ng mga around 50,000, ganyan. Yung malaking restaurant, mga 5 million yan. O baka kulang pa yun. Kasi renovation cost pa lang, di ba? Mag-ano ka pa dyan, research and development ng mga recipe. Di ba? Tapos yung 5 million, siguro sa mga first months yan, maswerte na kung maka-net income ng 100,000 sa isang buwan yan. Yung 5 million na puhunan po. So ano ibig ko sabihin? Mas malaking kita ang gusto mo, mas malaking negosyo ang gusto mo, syempre mas malaki rin ang puhunan mo. Ganun lang po kasimple. Kaya ako po, dahil nga doon sa previous company ko, sanay na akong kumita doon ng 6 digits, minsan nga nagwa 1M pa isang buwan. So gusto ko dito, maulit. Gusto ko po, malaki ulit yung kitain ko dito, kaya nag-executive po ako. Itong 199,800. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ibig sabihin niya na kayo, wala kayong mapapala pag hindi executive ang kinuha nyo. Hindi naman. Okay? Kahit alin naman po dito, pwede naman. At ang maganda naman po dito, pwede kang mag-upgrade. Okay, halimbawa, ang kinuha mo, builder. O pwede kang later on, pag kumita ka na, mag-upgrade ka papuntang consultant. From consultant, mag-upgrade ka magpapuntang director hanggang mag-executive ka na. Ganun po siya. Kaya lang, sabi ko nga, may pagkakaiba-iba to sa income potential. So, ako, dun sa mga nakasama ko, dun sa aking previous company, yung mga naging team members ko, I would suggest, kung kaya naman, dito ka mag-start sa consultant. Kasi ito yung nasa gitna eh. Ito kasi yung parang medyo, alam mo yon, parang average na yung ibang mag-uumpisa dito, yan din yung kukunin. Kasi mamaya, maintindihan po ninyo kung ano ba yung pagkakaiba-iba sa income potential sa depende nga kung ano yung enrollment package na inavail mo po. Ganun po siya. Mamaya explain ko po sa inyo yon. Okay? So, ang maganda po dito, ikaw mamimili kung ano gusto mong laman. Halimbawa, gusto mong laman, puro insurance lang. O, pwede mong piliin po itong MP, yung protection, di ba? Mastery and protection. Ngayon,
Kung gusto mo naman na puro ano lang, Vitality, mga health products lang, pwedeng MB. Pero kung gusto mong combination, 'di ba, may insurance ka na, meron ka pang ano, mga health products, Vitality, pwede kang MVP. So sabi ko sa inyo kanina, 'di ba, pagpasok mo dito may insurance ka na. Syempre, yung insurance pwedeng yung iba diyan, ikaw na gumamit, 'di ba? Tapos yung iba paggamit mo po sa family members mo, i-activate mo sa kanila yung 1 year coverage. Tapos yung iba ibenta mo, pwedeng ganon. So ikaw po pipili kung alin po diyan. Ang maganda po dito, laging mas lamang sa binayaran mo yung yung bumalik. Kasi pag ang pinili mo itong MVP 51,950 po yan, o sabi natin 52,000 yung value niyan eh. Eh binayaran mo po 45,500 lang. So sulit, di ba? Okay, pero again, no, kung di kaya, pwedeng builder ka muna. Ngayon, to accommodate yung mga ano, yung mga tipong mga ano po, estudyante pa lang, wala pang trabaho pero gustong mag-start sa Ascenra o kaya naglabas si Ascenra ng associate, itong 8,500. O para dun sa mga estudyante. So ngayon, kung hindi ka estudyante, kahit papaano mag-builder ka naman po. Grabe ka naman kung associate lang ang aanuhin mo. Pero again, hindi ko kayo ginadjudge. Kung associate lang kaya, pwede pa rin naman. Di ba? Importante nakapag-umpisa ka. Okay, pero yun nga, sabi ko nga, ito, mostly kaya, ano to, for students eh. Di ba? Kaya, to, nilabas to eh. Okay, so ayan. O, ngayon, ang maganda po dito sa Ascentra, no? Magkakaroon ka ng 3 wallet. Magkakaroon ka ng Essential Wallet, Expansion Wallet, tsaka Enjoyment Wallet. Doon kasi sa pinanggalingan kong company, isa lang yung wallet doon. Dito, 3. Okay, so 3 accounts of financial independence. Ayan, so una, Essential Wallet, ito kasi yung gagamitin mo para sa mga monthly expenses mo like rent, kung nagrerenta ka, bills like kuryente, tubig, di ba? Siyempre, pagkain, supplies, di ba, para sa pamilya mo, diyan mo kukunin sa essential. At dapat daw, sabi ni Asenra, yung essential wallet mo, yan yung 50% ng income mo. 50% ng kinikita mo napupunta sa essential. Ang problema, yung iba, yung mga lalo, yung mga employed. Not no offense man po sa mga empleyado. Ako po, naging empleyado rin ako ng mga around 15 years po ng buhay ko. Kaya alam ko po yan, dyan ako galing. Pero aminin natin, minsan yung 100% ng sweldo, ubos lahat sa essential eh. 'Di ba? Ang nangyayari dahil ubos lahat sa essential, walang nagiging savings. Walang emergency funds. Totoo 'yan, 'di ba? Pag may nangyayari, pag ako nung employed pa po ako noon, nagkasakit yung anak ko, diretso kami sa public hospital eh. Pneumonia sakit po niya noon ha. Public hospital kami pumunta kasi wala akong pera eh. Wala akong emergency fund po eh. At aminin ninyo, marami diyan, ganyan din ang nangyayari. Now, kung meron kang savings, good for you. Dapat naman talaga meron. Pero mostly, wala. So, dapat daw yung 40% ng kinikita mo, ng total income mo, napupunta dyan sa savings. Kasi yung savings, yan din yung magiging investment mo eh. Dapat may investment ka din. Dapat meron kang mga pera mo nakalaan dun sa mga tawag niyan, mga investment na magpapatubo ulit ng pera mo. Yung problema nga, kahit emergency fund, wala. So dito sa Asenra, magkakaroon ka niya kasi magkakaroon ka ng expansion wallet. Okay? Tapos, magkakaroon ka rin ng enjoyment wallet. Ito dapat daw, 10% lang daw dapat yung napupunta dito. Kasi ang problema, maraming Pilipino, makapag-birthday lang, di baling maubos yung sweldo, makapaghanda lang. Papangutang pa nga nila. Di ba? Yung iba naman, basta lang makapag-travel, kahit na mangutang din, basta lang makapag-travel. Yun yung problema di ba? Dito po, ang maganda yung essential wallet mo, expansion wallet mo, hindi mo nagagalawin para doon sa enjoyment mo kasi may enjoyment wallet ka din. Bibigay ni Ascenra sa iyo. Okay? So ayan. Bakit nagkakaroon ng financial problem? Number 1, hindi sapat ang essential account. Yun yung sinasabi ko eh. May mga tao, yung sa pang-essential needs pa lang, ubos na sila, kinakapos na. Doon pa lang, kinakapos na po. Yung iba naman, walang sapat na emergency fund or savings. At yung marami, mas inuuna kasi enjoyment kaysa sa needs. Yun yung mahirap. So dito po, ayan, makikita ninyo, yan yung sosolusyonan ng Ascenra. So Ascenra po is a business solution company. Kumbaga solution company po ito. Solusyon sa mga problema ng bawat Pilipino. Here and abroad. Kasi kahit mga OFWs, yan din kadalasan nagiging problema. So ayan, paano ka tutulungan ng Ascenra, di ba?
papalakihin ng Asenra yung cash flow mo. Paano? Through sales. Ito po, whether you like it or not po, nasa sales po talaga ang mas malaking pera. Nandyan po talaga. Ang maganda naman po dito sa Asenra kasi, lalo dito within our team, yung Dynasty Academy, meron na po kaming ready system na kung saan kung hindi ka makahanap ng client or customer, meron kaming isi-set up sa'yo na system na kung saan tao na ang kusang magtatanong, kung tao na kusang bibili, o tao na ang kusang mag-ano sa'yo, sasama para maging business partner mo. Meron kami system. Tapos kung busy ka sa work, hindi mo masagot yung mga, kasi paano kung marami nang nag-i-inquire, busy ka sa work, hindi mo masagot. Meron na rin kaming yung automatic na response, yung bots na pwedeng i-set up sa'yo para yun na yung sasagot sa mga inquiries. Diba? So, kami na bahala po dyan once na pumasok ka dito sa aming team, sa Dynasty Academy. Okay? So, nasa sales po kasi talaga. Ang maganda naman po dito, may tutulong po sa'yo kung paano ka magkakaroon ng sales. Siyempre, kasi nandyan pa manggagaling income mo po eh. Pag nag-start ka po rito. Okay, so ayan, ano ba pwede mong ibenta? Tatlo lang naman pwede mong ibenta eh. Una, yung mga produkto. Yung mga yung mga kanina, yung binanggit ko, yung mga barley, mga Omega Life, di ba? Tapos syempre yung mga insurance, yung health card, di ba? Pwedeng ibenta. Yun naman yung services. Okay, yung mga insurance. Pangatlo na pwede mong ibenta, yung mismong enrollment packages na pinakita ko po sa inyo kanina. Pwede mo ring ibenta. Ang tawag na doon, pagka nagbebenta ka kasi ng products, ang tawag doon retailing. Pag ang binenta mo, enrollment packages, wholesaling na po yun. Wholesale package na yung binibenta mo. Okay? Nandyan manggagaling yung income. Okay po? So, ayan. So, first way to earn dun sa tawag dyan, dun sa tinatawag na pagbebenta, di ba? First way to earn is itong direct referral bonus. Okay? Ano ba yung direct referral bonus? Halimbawa, ikaw ay associate, ang inabil mo yung tag 8.5. Tapos, may pinakausap ka sa akin or may nag-inquire doon sa sinet up namin sa'yo na paneling na parang parang Facebook ads, no? Na may nag-inquire, sabi sa'yo, nagtanong, paano po mag-start sa Asenra? O pina-attend natin dito sa webinar. O kaya pinanood niya yung video presentation ko. O sabi niya sa'yo, nagustuhan niya rin. Sabi niya, sige, start din po ako sa associate. O ano mangyari? Bibili siya ng associate package, makikita ka ng direct referral bonus. Pagkano? 1,700 pesos. Ngayon, paano kung yung nakausap mo or kapatid mo or pinsan mo ang nagustuhan, builder, yung 17.5, o ang kita mo dyan, 1,900 pesos. Pero dito napapasok yung sinasabi ko kanina na may pagkakaiba sa income potential kung bakit may mas maliit na puhunan, may mas malaking puhunan. Kasi mas malaking puhunan, mas malaki kita. Ganun lagi po yan. So halimbawa, builder ka, 17.5 inabil mo. Tapos yung kausap mo, builder din ang kinuha. Imbis na 1.9 na makukuha mo, 3.5 ang makukuha mo. Ang kikitain mo kasi nga builder ka din. So ganun po siya. Ngayon, pagka consultant yung kinuha nung kausap mo, yun yung 45.5 eh. Pag builder ka, ang kita mo 4.5. Pero kung consultant ka rin, ang kita mo 9,000. So palaki ng palaki po yan. Kaya ako po, nag-executive ako. Para maximize ko lahat. Kasi pag executive ako, at ang na-refer ko, executive din, 40,000 ang makukuha ko. So ganun po siya. Pero maganda nga po dito, nag-start ka po, builder. Tapos, may napa-avail ka, ang gusto niyang kunin, consultant. Halimbawa, consultant gusto niyang kunin. O di pwede naman mangyari, mag-upgrade ka muna papuntang consultant bago natin siya ipasok para ang direct referral mo, 9,000. Ang maganda po dito, every once in a while, nagkakaroon pa po ng promo to. Nung nakaraan lang po, last week, ang mas malaki po. Pag ang consultant ka, na-refer mo, consultant din, ang makukuha mo, hindi 9,000, 11,000 po. Pag executive ka, na-refer mo executive, hindi 40,000 makukuha mo, 55,000. So lumalaki pa po yan, depende po sa promo. So ito yung regular pa lang po ito. Okay, so pwede ka magbenta ng enrollment package. Yun yung maganda po dito. Okay, so ayan. Second way, di ba, ito na yung retailing ng products. Ito kasi wholesaling to eh. Nagbenta ka ng mga package, di ba? Ito po, retailing to ng products tsaka services. Di ba? Yung mga barley tsaka yung insurance. So dito, madali lang naman intindihin. Tingnan mo po
Nakabenta ka 10 Omega Life. Eh magkano ba kita sa per box ng Omega Life? 1.6. So magkano yung kita mo sa 10? May 16,000 ka. Yan lang kasimple. Ang maganda, pati yung mga pang-post mo, hindi mo na po problemahin kasi kami na nga rin bahala po mag-provide sa iyo niyan. Tapos doon mismo sa Ascentra portal mo, meron doon tinatawag na AI companion. Pwede mong utusan yon. Pwede ka magpagawa ng mga poster, mga picture na customized, na tailor-made para sa iyo. Gusto mo, nandun pa yung mukha mo, nakalagay doon, tapos ipopost mo, pwede mong ipagawa doon. Hindi ka na mahihirapan. Tapos yun nga, meron kaming system na pwedeng igawin para sa iyo na may tao na yung kusang magtatanong paano makabili. E-commerce na tawag doon. Ngayon, ito yung good news. Okay? Itong retailing po ng Ascentra, ito po ay dropshipping ready. Anong ibig sabihin? So, dropshipping meaning magkakaroon ka ng sarili mong dropshipping website. Dropshipping website po, parang walang pinagkaiba yan sa Shopee at Lazada. Yung add to cart. So, ano mangyayari pagka nagkaroon ka na ng dropshipping website? Halimbawa, meron kang kaibigan nasa Cebu. Sabi niya sa iyo, Mare, pwede pa akong makabili ng best barley, dalawang pack. Ngayon, dahil may dropshipping website ka, ang gagawin mo, isi-send mo lang sa kanya yung dropshipping website mo. Doon na siya mag-add to cart, doon na siya magpipili ng products, doon na siya magbabayad, siya na bahala, mamili kung paano niya babayaran, di ba? Tapos, ang malupit noon, si company na magpe-prepare, magpapak at magpapadeliver doon sa customer mo na umorder na nasa Cebu. Ganun kaganda. Meaning, nakapagbenta ka nang hindi ka na namuhunan. Kasi, di ba, may package kang binili. May nakuha kang products. Di ba, pag naubos mo yon, wala ka ng on-hand na product. Tapos, usually, ang online selling talaga, ang traditional way of retailing products, ang nangyayari, pag wala ka ng on-hand products, kukuha ka na naman, aangkat ka na naman ng products doon sa company, sa opisina, or what, di ba? Magbibili ka na naman. Kasi yung bibilin mo, yun din yung ititinda mo. So pag may umorder sa'yo, at hawak mo yung product, pupunta ka sa LBC, pupunta ka sa JNT, papadala mo dun, papadeliver mo. Ganon, di ba? Yun yung usual. So dito sa dropshipping, ang mangyayari po, may sarili kang website, may inventory na sa loob, hindi ikaw ang naglagay ng inventory sa loob, hindi ikaw ang namuhunan dun sa inventory sa loob ng website mo. Pero pag may umorder, company na bahala mag-prepare, mag-pack at magpa-deliver sa customer mo at ganito pa rin yung kita. Kung ano yung nakikita mo po rito. Kung ang binili ng customer mo ay Omega Life, 1.6 pa rin ang kita mo. Hindi na dumaan sa'yo yung produkto. Hindi na rin ikaw nagpadala. Hindi ka na napagod. Nag-promote ka lang, post ka lang nung iyong dropshipping website. Ganun kalupit yan. At doon sa dropshipping website mo, nandun din yung mga insurance. Pwede rin silang bumili ng insurance doon sa dropshipping website mo. Ang tindi. So, dyan pa lang, solve na kayo dyan. Doon sa binayaran mong enrollment package, kasama na yun. Eh sa totoo lang po, pag ikaw magpagawa ng sarili mong dropshipping website, mahina 50,000 dyan, baka 100,000 pa nga eh. Pag nagpagawa ka po. Pero hindi mo na po problemahin, si Ascentra na gumawa para sa'yo. Diba? Ito malupit. Yung dropshipping website kasi, ikaw magpo-promote nun. Diba? Ikaw ang mag-ano yan, magpapasikat sa Facebook mo, sa Instagram, ganun mangyayari. Eh ang malupit po, itong Ascentra po, meron din siyang affiliate program sa TikTok. Anong ibig sabihin ng affiliate program? O halimbawa, di ba, nakuha mo na yung affiliate link mo, magkakaroon ka ng sarili mong unique affiliate link. So, ano ibig sabihin nun? Di ba sa TikTok po, ang daming mga TikTok sellers yung may yellow basket? May yellow basket sila. Yung order na kayo sa yellow basket ko, gumaganon, di ba? Nagko-content sila, di ba? Ang gagawin mo, makikipag-collaborate ka lang doon sa mga TikTok sellers na yon. I-chat mo sila, magre-reach out ka, tapos sasabihin mo, meron akong product, gusto ko sanang ipapromote sa'yo para kumita ka. Siyempre, kikita rin si TikTok seller. So, ang maganda doon, pag nagustuhan niya, malamang yung mga TikTok sellers naman, kahit ano naman, binibenta ng mga yun eh. Lahat binibenta nun doon sa nila eh, sa TikTok shop nila, di ba? So, mangyayari, parang yung magkakaroon yung yellow basket mo, mapupunta sa kanila. Tapos, sila yung magpo-promote, magko-content ng barley mo, ng Omega Life mo, kung ano man, di ba, na ipapapromote mo. At every time na bumibili doon sa yellow basket mo, na pinopromote nila, company na ng Ascentra magdi-deliver, magpapadeliver doon sa customer nila. Customer na nila yun kasi sila yung napanood, di ba? Pero kikita si TikTok seller at kikita ka din.
Yun nga lang, hati na kayo ni TikTok seller. Di ba kanina, dito ang kita mo sa Omega Life, 50% tong kinita mo dito eh. So mangyayari po doon sa TikTok affiliate, seller, ano siya, meron siyang 15%, sa'yo 35%. Pero not bad pa din. Kasi hindi naman na ikaw yung nagpano doon, nagpakahirap doon. Hindi naman ikaw yung nagko-content doon sa TikTok po eh. Sila na yun eh. Pero kikita ka pa rin, di ba? At wala ka namang pinuhunan na product. Kasi yung Yellow Basket may inventory na sa loob. Nasusundan po, ganun kalupit to. At wala po yan doon sa pinanggalingan kong company. Wala yung affiliate na yan. Yung affiliate program. Ganun po to kalupit. Okay? So, ayan. Ngayon, ito kasi, yung mga kikitain mo dito sa selling ng ano ng mga products tsaka ng enrollment package. Yan yung ano mo kasi pang essential needs mo. Yan yung pang ano mo, yung pang mga monthly expenses. So ngayon, ito naman yung essential, dito yan papasok sa kasunod na papakita kong ano, kitaan, no? Ito na yung expansion account. Powered by Turbo. Okay? Ascentra lang po ang meron niyang turbo na yan. Yung turbo po na yan, ibig sabihin po niyan, triple unified recurring bonus. Okay? Triple ha. Triple, hindi double, triple, hindi single, triple. Okay? At nakita nyo may TM, naka-trademark po yan. Ascentra lang po pwedeng gumamit yung ano na yan, Complan na yan. Yung turbo na yan. So ano ba yung turbo na yan? So sa turbo po, magkakaroon ka po ng 3 beses kang babayaran. May unified binary, unified unilevel, unified override. 3 beses kang binibigyan ng komisyon ni Ascentra. Yun po ang ibig sabihin niyan basically. Okay? So paliwanag ko po sa inyo. So dito po, yung mga ibang nakasama ko sa previous company ko, alam nyo na to, di ba? May binary. Pero dito, sa Ascentra, unified yung binary. Anong ibig sabihin ng unified binary? Papakita ko po sa inyo. So, same with doon sa pinanggalingan kong company, magkakaroon ka ng sarili mong account. Kaya lang, pagkakaiba, doon kasi sa previous company pinanggalingan ko, multiple account system kasi doon. So, ibig sabihin, ikaw, pagpasok mo, pwede kang bumili ng marami kang account, marami kang ulo. Marami kang, kumbaga, marami kang inaatupag na mga heads. Which is disadvantage. Bakit? Kasi pag marami kang, pagpalagay natin, ang heads mo 15. So ang dami mong ulo, di ba? Sa kaliwat kanan. Bawat isang ulo mo, aatupagin mo na magkaroon ng tao sa ilalim. Anong mangyayari? Hindi mo natutulungan yung iba mong members. Kasi iniintindi mo sarili mo. So dito po sa Ascentra, hindi yan mangyayari. Magkakatulungan tayong lahat. Bakit? Kasi one account policy lang po dito. One account. Ako po, isa lang ang account ko. Hindi ako pwedeng bumili ng maraming account na nakapangalan sa akin. So imagine kung makakaposisyon ka po ng maaga. Kasi nag-uumpisa pa lang po ako dito mag-build eh. Doon po sa previous company ko, thousands po ang naging members ng team ko doon. Thousands. Thousands po yung tinuruan ko, kumita, minentor ko. Thousands po sila. Bakit? Kasi builder po talaga ako. Talagang ano po ako, todohan po ako, sagaran po ako pag ako humataw, pag nag-build ako. So imaginein mo makaposisyon ka maaga sa structure na binibuild ko. Ano mangyayari? Masasalo mo yung mga taong papasok sa akin on the following days. Kasi kaka-announce ko pa lang po na ano eh, na umano na ako rito. So ang dami nang nagpapanik. Coach, nasan ka na? Sama kami sa iyo, gumaganon. Imaginein mo po makaposisyon ka maaga. Ikaw yung mapapaposisyon sa bandang unahan. Tapos na laban nun. Okay, so paano ba kumita sa unified binary? So meron kang account, di ba? So ano mangyayari, di ba? Magre-refer ka ng ano ng mga magiging business partners mo dito at ako rin magre-refer, di ba? Ngayon, pag halimbawa naka-refer ka ng dalawa, lalagay mo sa left and right yan. O halimbawa, executive ka po. Naka-refer ka, dalawa, si Sir Jurgen at si Sir J. Lim, kinuha nila parehas executive. So ang mangyayari dyan, dahil executive ka, executive kinuha nila, kikita ka ng dalawang tag 40,000 direct referral bonus. Tapos, mababasa ng system na may pumasok na executive sa left mo at sa right mo, may pumasok na tag 10,000 binary value or 10,000 points. Kasi ang executive, 10,000 points ang binary value niya or points niya. Ngayon, ito pong binary value, peso value na rin po yan. So meaning, converted na rin po sa pesos yan. So ano mangyayari? Magmamatch po yung dalawa na yan. Pag nagmatch po yan, nakita ng system, meron kang 10,000 sa left, 10,000 sa right, magmamatch po yan, meron kang 10,000 pesos. Nasusundan po? So yung mga kasama ko sa previous company, alam na nila yan. Sa mga first timers,
Tanong lang kayo mamaya after ng presentation pag meron kayong di masyadong naintindihan po. Okay? So, ayan. 10,000 points. So, magkano kinita mo? Kumita ka ng 90,000. O, ngayon, ito na. Siyempre, hindi ka naman po titigil sa dalawa. Siyempre, naranasan mo na kumita ng malaki. Natural, magre-repair ka ulit. Tsaka siyempre, hindi lang naman dalawa kaibigan ka, mag-anak mo. Marami po yan. So, ano mangyayari? Makaka-repair ka na naman ng dalawa pa ulit. Or baka tatlo pa ulit, apat. So, sabihin natin, dalawa pa ulit na refer mo. Si Ma'am Ces at si Sir Miko naman. Executive din kinuha nila. Ano mangyayari? Meron ka na namang dalawang 40,000. Ang tawag po dyan is spillover na. Di ba? Na-refer mo to, dinugtong mo kay Sir J-Zim. Spillover ang tawag dyan. Parang tulong mo na sa kanya yan. At ito yung sinasabi ko, pag nakaposisyon ka maaga sa structure na binibuild ko, matatapunan din kita sa ilalim. Marami. Ako na nagsasabi sa'yo. Marami po. Dahil ako talaga hataw talaga ako pag nag-build. Okay, so yan, may dalawang 40,000 ka na naman. Ang mangyayari din dyan, mababasa na naman ng system, may 10,000 points ka sa left, may 10,000 points ka sa right, magmamatch na naman yan, may 10,000 pesos kang binary income na naman. On top ng dalawang 40,000. Panalo, di ba? O, ito na. Dito na papasok yung unified binary. So, paano yon? O, halimbawa, si Sir J-Zim, naka-refer na rin siya. Na-refer niya si Ma'am Tin. Si Sir J-Zim ang naka-refer ha, hindi ikaw, si Sir J-Zim. Anong gagawin ni Sir J-Zim? Natural, lalagay niya sa left side niya. Kasi naghihintay ng kamatch si Sir Miko na nasa ilalim niya eh. So mangyayari dyan, yung 40,000 na direct referral, kay Sir J-Zim na mapupunta po yun. Kasi siya na naka-refer kay Ma'am Tin, hindi naman ikaw eh. Dito sa mga to, sa kanila, ikaw naka-refer, sa'yo yung 40,000. Pero dito po, kay ano na yan, kay Sir J-Zim na yan, kasi siya naka-refer kay Tin eh. Tapos, ang maganda, dahil nalagyan mo si Sir J-Zim ng tao sa ilalim, sa kanan, natulungan mo siya, magmamatch si Tin kay Sir Miko. So, may 10,000 si Sir J-Zim. Masusundan? So, maganda dyan. Ngayon, ikaw ang tanong. Tanong mo sarili mo, ako po, kumita ba ako dyan? So, sa ngayon, hindi ka pa kumita. Kasi, wala pang kamatch si Ma'am Tin di ba? Ngayon, ito po yung gusto ko maintindihan nyo. Lalo na yung mga kasama ko sa previous company ko. Doon sa previous company ko, and even with other MLM companies, ang sistema, kapag merong sobrang tao sa isang side, kailangan merong tao ulit na papasok sa kabilang side para mag-match. Ganun ang nangyayari. Tao din dapat yung papasok. Paano kung wala pang nare-refer si Sir Jergen? O paano kung ikaw wala ka pang bagong nare-refer? Di ba walang ka-match si Ma'am Tin? Ganun ang mangyayari. Wala kang kita. At ganun po yung nangyayari sa akin doon sa previous company ko. Hindi pantay yung left and right. Yung kabila malakas mag-repair, yung kabila hindi. So walang match tuloy, wala akong kita. Ang kinikita ko lang yung sa sarili kong referral. Ganun yung nangyayari. So dito iba. What if wala pang na-refer si Sir Jergen, wala ka pa rin bagong na-refer. Si Ma'am Ces wala pa rin na-refer, pero si Ma'am Ces malakas bumili ng products. Anong mangyayari? Ang mangyayari, kada bumibili si Ma'am Ces ng products dahil nagbebenta siya ng products, halimbawa, lahat ng binibili niyang products, may points na katumbas yan, nagmamatch yun dun sa 10,000 points na naghihintay ng kapares. Diba si Ma'am Tin, naghihintay ng kapares, 10,000 yung katumbas yan na binary points. So, mangyayari, kada bili ni Ma'am Ces, nagmamatch yan dyan real time. Ayan 15 pesos, 35 pesos, 20 pesos. You may think, you may say na coach, parang ang liit naman. 35 pesos lang, 15 pesos lang. Hindi po maliit yan. Kasi doon po sa pinanggalingan kong company, ang lakas bumili ng products ng mga members ko doon, kaso wala akong kita eh. Kasi wala namang ganito doon. Doon sa pinanggalingan ko, hindi naman nagmamatch yung product, tsaka sa tao, hindi nagmamatch. Wala akong kita. Yan po, mukha lang maliit yan, pero pag dumami po yan, ang laki niyan. Halimbawa, ang laki na ng grupo mo, si Ma'am Ces, si Sir Jedjen, dami na nilang members din. Lahat bumibili ng Omega Life, lahat bumibili ng insurance, nagbebentang insurance, mangyayari, magmamatch yan, may kita ka. Yun po yung maganda po dito. At dito ko lang po nakita yung ganyan sa Asenra, yung Unified Binary. Kasi nag-explore din naman po ako ng ibang companies bukod dun sa previous company ko, nag-explore din ako sa iba. Wala po nung ganito eh. Ang lupit niyan, di ba? Kumbaga talagang literal na products at tao nagbabangga, nagpapares. Ganon kaganda.
Okay, so yan ha, isa pa lang yan, unified binary, eh di ba triple nga eh. Okay, so meron pa po yan. Okay, ngayon, dito na papasok yung pagkakaiba yung income potential nga ng mga associate, builder, di ba? Ito yan. Pag associate ka po kasi, ang kita mo sa isang linggo na maximum na pwede mong kitain is 50,000 pesos lang po. Or sa isang buwan, 200,000 pesos. I know, pwedeng sabihin ng iba dyan, eh coach, okay na kami dyan sa 50,000, malaki na yan eh. Sa isang linggo, 50,000, eh sweldo ko nga, 30,000 lang eh. Diba, may ganun eh. O kaya, sasabihin, okay na yan, 200,000 isang buwan, ang laki na yan coach. Well, totoo naman, malaki na yan. Kaya lang, ang iisipin mo kasi dito, yung nasasayang. Paano kung sobrang lakas na ng left and right mo? 'Di ba? Paano kung yung left and right mo umaabot na ng ang production na nila dapat ang kita mo na 500,000 na. Eh kaso associate ka lang hanggang diyan lang talaga sa 200,000. Ano pang pagkakaiba? Ito pa po pagkakaiba ng associate tsaka doon sa mga ibang account sa executive. Ito po. Makita ko. May i-share akong screen dito sa isa kong cellphone. Yan. Ito po para klaro yung ano natin, explanation. Malaking bagay itong cellphone ko po, ano eh, note. Ayan, ang note. Pwede magsulat. Yan. Halimbawa po, ikaw to, associate ka. Yan yung 8.5, di ba? Pasensya na kay sulat ko, pangit. Associate ka. Tapos, ang na-refer mo sa kabila, associate din. So, meron kang, ang papasok sa ilalim mo, syempre, kumita ka dyan ng 1.7 po eh. Given naman talaga yun yung 1.7. Direct referral bonus. Tapos, ang papasok dito is 600 points. 600 points po kasi ang katumbas ng associate account. Ngayon, what if yung kanan mo naman, binatuhan kita sa kanan mo, binato ko sa'yo sa kanan mo, builder. Ito yung 17.5. So dyan, wala kang kikitain na direct referral po dyan kasi ako yung naka-refer dyan Ako yung may direct referral. Binato ko lang naman sa ilalim mo Pero may papasok na point sa binary mo. Kaya lang, dahil associate ka lang, dapat pag builder yung pumasok sa kanan mo, dapat 1,000 points po yan kaso associate ka lang. Ang papasok lang pa rin dyan, 600 lang. Nasusundan po? O what if, may binato na naman ako, may na-repair ka na naman dito. Ang kinuha naman, consultant, ang kinuha. Consultant. Magkano kinita mo dyan? Kinita mo dyan, ano lang? Yung direct referral nito, ano lang 4.5 lang ba o 3.5? Basta mababa lang, mga 3.5 lang. 3.5. Sabihin natin 3.5. Tapos, dapat ang consultant, ang points niyan is 3,200 points. Pero dahil associate ka lang, ang papasok dyan, 600 pa din. Laging 600. Ganon yung nangyayari. Di ba parang nakakahinayang? Kaya sabi ko nga sa inyo, maganda sana at least consultant ka, yung 45.5. Pero kung hindi kaya, kahit yung 17.5 man lang na builder po. Kasi kahit papaano, ang mga papasok, hindi naman laging may consultant na papasok or may executive Pero yung 17.5, madalas yan. Di ba? Builder, madalas papasok yan. Para kahit papaano, 1,000 points yung papasok sa'yo, hindi 600. Pag may builder na pumapasok. Or pag consultant ang pumasok, di ba? Consultant ang pumasok, hindi man 3,000 yung 3,200 pumasok, pero at least 1,000 naman yung pumasok kasi builder ka din. Nasusundan, ganun po yan. Ganun yung pagkakaiba-iba ng rango ng accounts. Okay po? So, ayan. Balik natin dun sa ano ko. Okay. So, yan. Ayan. So, ngayon, ayun yung pagkakaiba-iba. Tsaka yung maximum income, mas mataas habang tumataas yung account. Katulad yan, pag executive account holder ka po, ang weekly limit mo, 750,000 o 3 million sa isang buwan. So ako, kaya yan yung pinili ko kasi dun sa previous company ko, nararanasan ko ng mag 1M isang buwan dun So natural, dito din, gusto ko rin yung malaki.
O, di ba? Kaya nag-executive po ako. Ngayon, itong mga prime partner yan, ito ano na to, promotion na yan eh. From executive, pwede ka nang ma-promote papunta dyan. Libre na yan, di ka na magbabayad ng upgrade fee. Okay, so yan. So paano ba nag-work yung limit na yan? Ganito po, simple lang. Halimbawa, executive account holder ka. Weekly yung limit ng income. So meaning, weekly yung cut-off. So, what if, ang nangyari, meron kang waiting na 1 million points sa left side mo. Kumbaga, malaki yung grupo mo, tapos marami silang production, may 1 million points ka na waiting, naghihintay ng kapares. Ngayon, ang nangyari, Monday, Tuesday, Wednesday pa lang, umabot na ng 750,000 points yung naging production ng right group mo, yung right side mo. Ang lakas eh. Merkules pa lang, 750,000 na agad yung production nila. Ano mangyayari? Magmamatch yan dito sa 1 million, di ba? Magkano yung magiging kita mo dyan pag nag-match? Meron kang 750,000 pesos na income. Kasi magmamatch eh. Kaya lang, lumalabas, Merkules pa lang, natamaan mo na yung limit. Na-hit mo na yung limit na 750K. Eh, meron pang Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo na possible na mag-production pa itong right side. Ano mangyayari pagka ganon? So, pag ganbawa, di may natirang 250,000 points na naghihintay ng kapares, di ba? Kasi 1 million kanina yan eh. Eh, pagdating ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, nagpasok yung kabilang grupo mo, nagpasok ng 50,000 points production. Anong mangyayari? Magmamatch pa rin yan dyan. Magmamatch pa rin, di ba? Kaya lang, hindi ka nababayaran. Siyempre, malugi naman si company niyan, di ba? So, kaya ang tawag dyan, safety net, para hindi mag-collapse yung company. Pero, hindi ka naman na siguro magre-reklamo niya. Naka 750K ka na, Miyerkules pa lang. Hindi ka na magre-reklamo. Di ba? So, may limit siya. Pero ito maganda. Doon sa previous company ko, pag nangyayari yung ganyan, na natatamaan yung limit, nagbaback to zero parehas yung left and right. Totoo po yan. Alam yan ng mga kasamahan ko doon. Yun yung masakit eh. Alam mo yung pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan ng grupo mo sa ilalim mo. Pag natamaan yung limit, 0-0 parehas. Ganun. Yun ang masakit doon. 2 beses na po nangyari sa akin yun sa kabila. Ang tawag po doon, flash out. Napa-flash out left and right. Dito po, walang flash out. Meron lang limit. Hindi ka babayaran yung sobra, hindi ka nababayaran. Pero yung natira, di ba? Pag nag-match yung 50,000, ano ba mangyayari? Di ba may matitirang 200,000? O, yung natira na 200,000 na points mo, next week, next Monday, papasok siya ulit. Ang tawag dyan is strong leg retention. Yan yung nagustuhan ko rin talaga dito. Kasi doon sa kabila, ang sakit sa damdamin pag napa-flash out po eh. Dito, walang flash out. Weekly capping lang, weekly limit lang, pero flash out wala. Nasusundan? So ayan, medyo bibilisan ko na lang kasi medyo humahaba tayo. So ngayon, yan yung unified binary na income. Eh meron triple nga, di ba? Meron pang unified unilevel. So ano naman yung unified unilevel? Yung unified binary kasi, kumikita ka sa pares-pares eh. Pag nag-match yung product sa package, nag-match yung package to package, may kita ka. Diba? Binary yan, left and right. Itong unilevel, hindi na pinag-uusapan dito yung pares-pares. Doon sa kabilang company pinanggalingan ko, kailangan talaga merong pares para kumita ako. Ang hirap pa, kailangan tao sa tao yung nagpapares. Dito, sa unilevel, hindi na pinag-uusapan dyan yung pares. Pinag-uusapan na dyan yung 4 na direct referral mo, lahat ng production nila na sales ng grupo nila, ng benta po nila, mapa-insurance, mapa-barley, mapa-health card, maski ano doon, may kita ka na unilevel income. Paano yan? O, halimbawa, bawat isa kasi na yan, package or products man, may unilevel value po kasi nakatumbas. So, paano kakikita? O, halimbawa, ayan, you will earn 10% of total unilevel value generated from your yung mga referrals mo. In this case, kunwari, 4 pa lang yung direct referrals mo. Ang maganda dito, from your first level down to your 10th level po, yung unilevel income mo. Ano ba ibig sabihin ng first level? First level po, yan yung direkta mong ikaw mismo nakapag-refer. First level po tawag dyan. Yung na-refer mo, ang tawag doon, second level mo na po yun. Yung na-refer mo, third level mo na po yun. So on and so forth hanggang umabot ng 10th level. So meaning, kung 10th level yan, sobrang lawak, sobrang lapad, sobrang lalim ng coverage ng unilevel income mo.
Kaya ang laki talaga, palduhan talaga po dito. So magkano yung pwede mong kitain dyan? Example, yung buong grupo mo, lahat sila, down the line, nakapagbili ng 100 executive packages. Ang bawat isang executive package ay katumbas na 3,000 unilevel value. So 100 times 3,000, 300,000 unilevel value, 10% po nun ay 30,000 pesos unilevel income mo na po yan. Okay? So grabe, di ba? Wala din po yan sa pinanggalingan ko, yung ganyang income, yung unilevel. Passive income na po yan. Yan yung darating panahon, kahit tulog ka, kahit nasa beach ka, kahit nagbabakasyon ka sa ibang bansa, as long as bumibili sila, and I'm sure bibili silang yung grupo mo. As long as bumibili sila, may kita ka. Yan yung unified unilevel. So, what if, ayan, buong grupo mo, bumili ng 1,000 basic accident insurance, may 18,000 pesos ka na unilevel income. Ganun po. Okay? So now, bilis ng oras. What if, ito na. Ito yung pangatlo. Ito yung unified override. Ito, grabe na talaga. Pangatlong kitaan na to. Pagdating sa turbo. Unified override. Naalala mo tong apat na to na direct referral mo. Di ba kanina meron kang sarili mong unilevel income galing sa production ng grupo nila, di ba? Siyempre, silang apat po, di ba magkakaroon din ng grupo yung mga sila? Magkakaroon din ng sariling left and right yan sila eh. Di ba po? Kikita rin sila sa sarili nilang left and right. At meron din silang kikitain sa unilevel nilang sarili. Yung kita nila sa sariling production naman ng grupo din nila. Halimbawa, itong si Ma'am Ces, naka-refer din siya ng 4. Bawat production ng 4 na referrals niya, may kita rin siya, down the line din niya. Ito maganda, sa bawat kinikita nila, sa binary nila at sa unilevel nila, may override ka pa. Magkano? Kung halimbawa, executive ka, 10% ang override income mo dito sa mga direct referrals mo. Kaya lang ito po, hindi na to yung may second, third ha. Sa kanila, sa direct referral mo na lang to. So, pero malalim din naman yan kasi pinag-uusapan dito yung kinita nila sa sarili nilang grupo eh. So, halimbawa, sa binary, sa sarili nilang binary, kumita si Ma'am Ces ng 100,000. Si Sir Jedrian, 100. Sir Joseph, 100. Sir Miko, 100. May 10% ka dyan. So meaning, may taga 10,000 ka sa bawat isa sa kanila. Doon po sa previous company ko, may mga members ako, kumikita ng 200,000, 150,000 sa isang buwan po. Pero wala akong napapala, wala akong 10%. Sa kanila lang yun. Ganun yung nangyayari. Dito po may 10% ka pa. Di ba? Pero pag executive lang po yung 10%. Pagka consultant ka lang at builder, 8% lang. Which is not bad na rin naman. So 100,000 may 8,000 ka. Kaya lang pag associate ka lang, wala na. Wala ka ng override. Kaya sabi ko nga, yung associate pang estudyante lang yan. Kahit paano naman, ikaw naman siguro dapat kahit paano builder ka naman. 'Di ba? Para meron ka ring override, binary override. Kasi pagka-associate ka lang, wala kang binary override. Okay? Meron pang unilevel override. Ano naman yung unilevel override? Unilevel override meaning, yung lahat ng kinikita ng bawat direct referral mo dun sa sarili nilang unilevel. Di ba may unilevel income din sila eh. Ikaw may unilevel income kasi sila meron din. Kung magkano yung kinikita nila sa unilevel income nila, may 10% ka na naman dun. So kagaya niyan, nakapitag 50,000 sila, may 5,000 ka na override income dun sa unilevel nila. Kaya lang, ang pwede lang kumita ng unilevel override is executive account holder lang. Ayan, no? Yung director pababa, wala na siya. Kaya, kailangan, i-aspire nyo po, i-goal nyo na maging executive kayo. Mag-start man kayo kahit saan dito, pero dapat ang main goal, di ba, ang ultimate goal ay maging executive. Kasi hindi ka rin mapopromote sa prime partner pag di ka executive. Nasusundan po? So, yan, grabe. Sabugan na talaga ng income po dito. So, ayan. Laki, no? Yan, wala po akong ganyan doon sa pinanggalingan kong company. Puro pares-pares lang doon. So, ayan. Triple Unified Recurring Bonus. Ito, sample estimate lang to. Parang forecast lang. Hindi ko na masyadong himay-himayin. Tignan nyo na lang yung figures. Kasi alam ko naman, ang gusto nyo nang tignan, yung yung ending, yung end
end result eh, yung end income eh, di ba? Ayan, Unified Binary Income, 800,000, Unified Unilevel, 48,000. Dami, 3 beses ka binabayaran. Actually, 4 nga eh. Kasi may direct referral ka pa ng binayaran sa'yo nung una, di ba? So, ayan, Unified Overhead Income. Meron kang 80,000 total binary. So, ayan, yan lahat yan. Grabe, no? Nakakabuang. Hindi ako makatulog talaga po nung nakita ko yan eh. Kasi all these years eh, wala akong nararanasang ganyan doon sa kabila eh. Tapos dito, ganyan, no? So, ayan, yan yung essential. Yan yung pang savings mo na, yung kita mo sa turbo. Meron pa pala. Di ba pala tapos? Yan. Dami talaga, oh. O, yun. Oh, ngayon, ito naman yung enjoyment wallet. So, kesa unahin mo yung enjoyment, babawasan mo pa yung kita mo, yung mga kinikita mo dito, hindi mo nababawasan yan. Kasi ang solusyon ng Ascendra, sagot na niya yung enjoyment or lifestyle fund mo. Ayan, oh. Kasi, habang nagre-refer ka po, nakakaipon ka po ng points. Ayan, oh, may point system. So, halimbawa, 2,400. Yung na-reach mo yung 2,400 na enrollment points, may libre ka ng shopping. Ano yan eh? On top pa yan nung kinita mo ha. Siyempre, kumita ka po habang nagre-refer ka, di ba? O, on top nung kinita mo, bibigyan ka pa ng shopping, pang budget mo pang shopping. Grabe, no? May pang gadgets ka rin, may travel, car, luxury car, property. Pero dito mo mapapansin na hindi lahat ng rango pwedeng makakuha ng lahat ng yan. So, halimbawa, car incentive, ang pwede lang makahit po niyan, yung executive pataas lang po. Yung travel po, pwede lang makahit, consultant pataas lang. Pero itong shopping tsaka gadget, lahat ng rango pwede. Okay, so ito maintindihan niyo to kalaunan kung paano yung ano nito. Paano yung terms and condition. Pero yan, nung nakaraan, parang more than 50 yata yung nakasama doon sa Shanghai China Travel. Wala pa po ako doon kasi bagong ano nga lang po ako rito. Bagong salta. Okay? Pero doon sa previous company ko, nakakahit din naman ako ng mga travel doon. Pero mas mahirap po, mahit. Doon ang taas ng requirement para mahit yung mga incentives. Dito po mas madali. Mas pinasimple. Talagang pag naintindihan nyo po, maiisip nyo, ang dali lang yan. Okay? So, ayan. Yan yung bawat ano kasi, enrollment package, may katumbas na points. Ayan o. O, di ba? Tingnan mo kung executive ka po. Executive ka, ang kailangan mo lang 9,600 points para mahit mo yung car incentive. Eh, ang isang executive, 9,000 points ang katumbas eh. O di 600 points na lang kulang. Pag may na-refer ka na executive din kinuha, may 9,000 points ka agad. Ganun siya kasimple. Okay? So, ayan. Financial problem, hindi sapat ang essential account. Solusyon, palakihin ng cash flow. Walang emergency funds. Solusyon, expansion o yung turbo. Di ba? Yung triple unified recurring bonus. Mas inuwan ang enjoyment. Solusyon, sagot na ni Ascendra yung lifestyle fund mo. Yan. So, yan. So, the aces of Ascendra. Ano ba yung alas? Ano ba yung mga alas ng Ascendra? No? Yung Ascendra po kasi, yun nga, AI-powered po. Di ba? Tapos, technology-driven siya. Hindi siya yung basta lang yung lagi na lang nakasanayan na ito yung ilalabas namin product, ito yung promo, puro ganon. Dito po, pinag-uusapan na dito, innovation, technology. 'Di ba? Magkaroon ka ng sarili mong brand. Magkaroon ka ng sarili mong SEC registration ng team mo. Kumpanya mo na po 'yun pag nangyari 'yun. Profit sharing. 'Di ba? Ganun po kaganda dito sa Ascendra. Hindi lang siya basta lang typical na company. Marami pa pong mangyayari. Yung food business, nasasabi na sa amin, nag-aano sila eh, naghahanap na sila ng mga magiging kapartner ng para magkaroon ng mga food products. Paano pa para lumabas pa yun. At ang dami pa po nating aabangan ng mga products pa and innovation po. When it comes to technology, when it comes to compensation plan, marami pa pong pwedeng mangyari. Kaya lang, kung hindi ka sasabay po, eh hindi mo ma-experience yan. Now, doon po sa mga first timer na nandito, hindi ako masyadong kilala, no? Pakita ko lang po sa inyo. Sino ba ako? So ako po, sabi ko sa inyo kanina, I've been doing this kind of business for the past 10 years. And malamang iniisip ninyo, eh, sino ba talaga ako? May karapatan ba akong, may kakayahan ba akong magturo?
May kakayahan ba akong mag-guide? So para hindi tayo puro kwentuhan lang, pakita ko lang po sa inyo, ito, doon sa previous company ko po, nandun po ako sa tinatawag na legend category. Ayan po. Legend category po ako. Bakit? Kasi ang total na kinito ko po sa commission, 21 million po. Ayan, 21 million. Tapos yung 21 million po na yan, kinita ko yan kahit na 4 years old na yung company. Nung pumasok ako doon sa company na yan na pinanggalingan ko, 4 years old na po yung company. Ibig sabihin, hindi bago. 4 years old na eh. Medyo, medyo umandar na. Di ba? Medyo to make up na. Lumipad na. And yet, kinita ko pa rin yung 21 million. At marami po akong napa-income ng million doon. May 5 million, may 3 million, may 2.5 million. Even yung asawa ko, nag-million din doon. Millionaires Club din po yung asawa ko doon. Bakit? Eh syempre 10 years na experience ko po eh. Kaya ko nang magturo, kaya ko nang mag-guide, at kaya ko nang ulitin yung formula, natutunan ko na. Uulitin na lang. Uulitin na lang po natin. Tapos yun nga, positioning din. One account policy lang po ito. Pag nakaposisyon ka, lamang ka. Okay, lamang ka kasi posisyonan to eh. I'm not saying na yung mga medyo nasa ilalim, wala na mangyayari sa kanila. Hindi. Ako nga, doon nga sa pinanggalingan ko, 4 years old na eh. Definitely, hindi ako nauna doon. Nasa bandang dulo din ako doon, pero kumita pa din. What more dito? Na bago, tapos yung previous company na pinanggalingan ko, yung mga owners ko noon, hindi talaga sila mga network builders. Hindi. Mga magaling na silang traditional businessmen, pero network builders, hindi. Pero pumutok pa rin po yung company na yun. What more ito, di ba? Sir Jerian Gonzalez, yung CEO, Sir Joseph Lim, Sir Miko, Ma'am Francesca. Apat na matitindi yan eh. Di ba? So, ang akin lang, bago po matapos tong presentation ko, medyo humaba na tuloy, wag na wag nyo pong palalampasin tong pagkakataon na to. Kasi ako talaga, proven ko na talaga yan. May preba ako. Meron akong talagang pinangahawakan talaga na kaya ko ipakita na mga napa-income ko ng million doon sa pinanggalingan ko. Mas maganda pa po tong company na to. Mas maganda produkto, mas maganda innovation, mas matindi yung mga plano. Di ba? Ano mangyayari? Papaldo. Papaldo tayong lahat. Di ba? And ako kasi, yes, kumita na ako ng malaki. Pero ngayon kasi, medyo, yes, gusto ko pa rin kumita. Natural, normal. Magpapaka-hypocrite ako kung sasabihin ko hindi ko na gustong kumita ng pera. Siyempre gusto ko pa rin. Kaya lang ngayon, medyo dahil na-experience ko naman na yung ganyan, ngayon, nadagdagan na yung mission ko. Mission ko ngayon, mas maraming tao din yung matulungan ko pa. Gusto ko nga, marami akong tao mapag-resign sa trabaho eh. O kaya, mas maraming OFWs mapauwi ko ng Pilipinas for good eh. Ngayon, kung isa ka sa mga taong ganyan na gusto mong umangat-angat, 'di ba? Medyo lumevel up, tara, sama ka. Kasi yung eroplano po, yung Ascenra, siya yung eroplano eh, na mag-a-ascend paakyat, 'di ba? Sa ngayon, yung eroplano na yan, yung vehicle, kailangan kasi natin ng vehicle para makuha natin yung mga goals natin, 'di ba? Yung vehicle na eroplano na yan ng Ascenra, nasa runway pa lang. Gumaganon pa lang po. Ngayon, kung ngayon pa lang nakasakay ka na, sumabay ka na, kasama ka sa pag-take off. Pa-take off pa lang po eh. Kasama ka sa pag-take off. Ngayon, ang tanong, pagka nag-ano ka rito, pag sumama ka po rito, sayang ba yung opportunity? No. Kala kasi ng iba pagka nasasayang ang opportunity, no. Wala pong nasasayang na opportunity. Sumama ka man or hindi, hindi sayang ang opportunity. You know why? Kasi hindi ka man sumama, hindi mo man i-grab yung opportunity na pinapakita ko sa iyo ngayon, meron at merong iba na magka-grab ng opportunity nung chance. Merong ibang magka-grab. So hindi na sayang opportunity. Merong ibang makikinabang. Ang sayang po is ikaw pag di ka sumabay. Bakit? Sayang yung potential mo. Sayang yung possibilities na pwedeng mangyari sa'yo pag nandito ka na. Sayang yung mga matututunan mo sana. Sayang yung magiging personal development mo. Sayang yung madadagdag sa bank account mo, syempre. Sayang yung kotse na pwede mong makuha.
Kung may kotse ka na, edi pang dagdag. Second car. Sayang yung bahay, property na pwede mong mapunda. Lahat yan masasayang pag di ka pumasok. Yung opportunity hindi masasayang, may ibang kukuha niyan. Sabi nga opportunities are not lost because someone will always take the ones you didn't take, di ba? Ganun yan eh. So wag niyo pong palampasin to. Kasi it's very rare na magkakaroon na magsasama Joseph Lim at Jurgen Gonzalez. Meron nagtatayo mag-isa ng company. Pero yung magsasama yung dalawang legend po na yan, once in a generation talaga mangyayari po yan. Di na natin alam kailan ulit mangyayari yung ganyang chance na magsasama yung ganyan. At rare din naman na may masasamahan kang katulad ko na magsisimula pa lang ulit. It's very rare kasi maraming mga leaders katulad ko takot mag-umpisa ulit, na i-stuck na doon sa kung saan sila nandun. Kaya ako hindi Palaban po ako, risk taker ako. Ito, kumikita akong 6 digits sa pinanggalingan ko, iniwan ko po. Sumabay ka po dito, pagtulungan natin. At ako, excited na akong magkasama na tayo sa mga travel. Excited na akong magka-reveal ka na ng binili mong kotse. Excited na akong mag-house reveal ka na. Kamatakot. Nagsimula din po ako sa wala akong alam, sa hindi ako marunong. And mind you, hindi po ako degree holder, hindi po ako nakapag-college. Dito lang po ako sa industriya na to na-develop. At dito lang din po ako nagkaroon ng Rolex. $500,000 ko binili. Di ba? So kung nagawa ng isang katulad ko, there's no reason na hindi mo kaya. Okay? At the end of the day nga lang, ikaw at ikaw pa rin ang magdedesisyon. Tinutulungan lang kitang mag-decide. Kaya nag-uusap tayo ngayon. Okay, so doon sa mga sa mga may tanong po, pwede na kayong ibalikan po ninyo yung kausap po ninyo. Or yan, kung webinar man ito, di ba? Yan, i-chat nyo na lang sa chat box yung mga questions po ninyo para isa-isa pong masagot ng atin pong host. Okay? So again, doon naman sa mga hindi ako yung direktang kausap, no? Yung possible na hindi ako yung direktang kausap, may nagdala lang sa inyo dito sa webinar or may nag-send lang sa inyo nitong video presentation ko. Okay lang yan kasi ang pwede lang maka-access nito ay yung under my team. Under my team. So, kung sino man yung nagdala sa iyo dito, nag-send sa iyo ng video na to, definitely they are part of my team. So, meaning, kasama pa rin ako sa tutulong sa inyo, sa mag-guide po sa inyo at sa magti-train po sa inyo. Kaya huwag kayong mag-worry. Kasi baka iniisip nyo, dapat ako yung direktang kausap nyo. No. So as long as may nag-send sa inyo nito, di ba? Ibig sabihin, napanood mo to, part ng team ko yung nag-send po sa iyo nito. Okay po? So once again, my name is Lester Cruz. I'm looking forward po na magkita-kita tayo ulit. Pero hindi na sana sa ganitong presentation, sana doon na sa mga trainings, sa mga bandings, sa mga meetings, sa mga face-to-face na mga activities. Yan, dyan ako excited. And kahit nasa malayo kang lugar, huwag kang mag-alala dahil ako, ugali ko talagang kung saan din ako nakakarating. Cebu, Davao, Mindoro, kung saan man yan, Bicol. Kung nasan ka nandun, as long as kayang marating ng transportation, pwede tayong magkita, pwede kitang puntahan dyan, pwede tayong dyan magtulungan po. Okay po? So again, my name is Lester Cruz. To God be the glory po. And welcome to Ascendra International. Back to the host na po. Have a nice day.